kuya, may isang DDS na nagtataka kung bakit dumarami ang mga influencers na para ang dating ay binabayaran. Kasi may pinopromote silang tao na bakit kaya pinopromote? Hindi naman politiko eh, pero baka may ambisyong maging politiko one day. Baka na-enjoy na niya ang flower. Nagtatanong lang naman tayo. Kasi mukhang flower pole ngayon ito eh. Tama ba ang pagkaka-pronounce ko? Flower pole. Mukhang flower pole ang taong to eh, ngayong panahong ito. So, actually, may napanood akong TikToker. And talagang nagba-vlog about economics. Pero ang kurso niya tourism, well, baka may elective siya na economics. Nagba-vlog na rin about politics, itong mga influencers na ito. Eh, mga bata, anong kamalayan nila? Mayroon po dating blind item, hindi blind item, parang may mga nag-post nga, or maybe nagba-blind item nga rin, na di umano ay may nagbabayad sa mga TikTokers para pabanguhin ang administrasyong Kuting at ang isang nilalang sa administrasyong Kuting. Na ang isa nga sa mga TikTokers na ito, nag-vlog tayo patungkol dito dati, pero hindi ko nahanap yung video na yun eh, pakita ko sa inyo mamaya. Hinahanap ko yung mga TikTokers, ang daing nila. Where was I? Yun nga, nagsasalita to, kumbaga parang ang dating kasi ng mga TikTokers and influencers na ito ay gusto nilang turuan ng kanilang mga fans. Ganyan. Hindi naman sila inclined sa politics. Tapos ang babata pa, parang hilaw pa yung pangunawa sa kaganapan sa politika. Ay ako, kahit pa paano, 19 na ako, di ba? Eh sila mga 16 lang yata to 18. Mas matanda ako sa kanila ng 1 year. So may medyo malawak na rin naman ang aking pag-unawa sa sa politics, lalo sa Philippine politics. Disclaimer again po, hindi itong mga nasa pictures ang tinutukoy kong influencers na di umano'y binabayaran. Nakita ko lang yung photos nung nag-type ako ng influencers online, tapos nagmamadali na nga tayo mag-live kasi malilate na tayo. So ayan, kaya tinakpan ko yung mga mata nila kasi hindi naman sila yon. So kilala niyo naman yung mga yung ilan sa mga influencers na nandiyan, di ba? Sabi ko nga po, yung nasa gitna na to, imposibleng bayaran na ng kung sino mang nilalang na makapangyarihan ngayon or flower pole, kasi nakita ko naman yan siya sa inauguration tong nasa gitna. Nandun yan, umattend ng inauguration. To my surprise, sabi ko, ay bongga. Kasi yung kanyang vlog at ang kanyang motif, di ba, kahit sa bahay niya, ang mga gamit niya, yung mga Hermes bags, Chanel, mga outfits, puro pink. So to my mind, itong nasa gitna, mga ate at kuya, ay pink lawan. Lagi kong pinapanood ang vlog niyan. Pero, nung inauguration, na-surprise ako mga ate at kuya. Nandun siya, together with her, I think with her ate, na isang mayamang babae dito sa Pilipinas. Well, kilala naman ang pamilya nilang mayaman, no? Shout out Ate Ira, may alam tayo, 'di ba? May alam tayo tungkol sa But yeah, sabi ko nga kung babayaran ito ng makapangyarihang nilalang ngayon, imposibleng ma-afford niya yan. At parang hindi naman niya kailangan bayaran kasi nga supporter, nakita ko nga sa inauguration ni Kuting. Hindi sa tingin kasi ng marami, hindi si Kuting ang pinakamakapangyarihan ngayon. Merong tao behind him, di ba? Tao ba yon o yung nasa Star Wars yon? Tao ba yun na palaka yun? Baka si Jabba the Hutt yun eh. Okay, so magre-react ang inyong Principesa dito sa post ng isang DDS vlogger. Dumarami na po kasi ngayon ang pumupuna kay Kuting dahil halatang halata naman po talaga ang kapalpakan ng administrasyong Kuting. And dahil dumarami, baka nagpaparami din sila ng influencers na magpupromote sa kanila. Okay? Ay, afford nila yan, sigurado. Lalo ngayon, di ba, laging may tumatama sa tayaan ng numero. Isang tama lang dyan, di ba? Sapat na yan para sa mga sa buhay ng kung sino man. Anyway, ito po yung post ng isang influencer, isa sa, well, influencer considered, pero DDS po siya. Actually, mga ate at kuya, ito ay hindi na masyadong nagsasalita about politics, pero kasi nga, nakakatakot magsalita ngayon. Iba ang panahon ngayon. Sabi nga nila, worse than martial law, di ba yung topic na natin, si Dr. Rowena Burden, na ipakulong na. Ay kaibigan ni VP Sara yun, parang number 1 supporter ng mga Duterte.
Actually, hindi lang yun masyado nagbabrag, pero yung mga campaign strategies ni PRRD nun, parang siya yung nasa likod nun eh. Si Dr. Rowena Burden. Ito si Ate MJ Kiambao Reyes, kilalang DDS to, mga ate at kuya. Oh. Ito yung post niya. Kakatuwa naman yung ibang mga TikTokers natin ngayon, hindi lang pang beauty products at giling-giling. Kasi syempre, di ba yung mga TikTokers ngayon, mga nagtutwerk-twerk na, kahit mga Pinoy nakikipag-tap. Kasi sa ganung paraan, ang mga nasa TikTok, ang mga nasa TikTok, mga ate at kuya, ay mga, usually mga bata. Yan yung demographics sa TikTok, mga bagets. No, teenagers, millennials, Gen Zs. Yan. Oh, millennial nga rin pala ako. Oh, totoo naman yan, millennial ako, pero hindi ako Gen Z. Kaya naman yung mga magagandang babae dyan sa TikTok, mga nagtutwerk, naglalabas ng dibdib, 'di ba gano'n, nakapanty laang, mga lalaki kumakaldag, gumaganon ganon, 'di ba? Kumakaldag talagang alugan ng alugan ng inaalog, talagang pak pak. Yan ang uso sa TikTok. Tapos mga, syempre, mga pampabeauty, mga rejuve, ganyan, mga skincare. Diyan sa TikTok, may para din siyang Lazada eh, right? Para din siyang Shopee. May TikTok shop kasi, maraming mga nagtitinda rin dyan, no? Ang daling mag-grow ng isang tao kung ng isang account or ng account ng isang influencer, madaling dumarami ang followers niya kapag nasa TikTok din siya. Ako hindi ko na magawang maglaan ng oras sa TikTok eh. Kasi nga 'di ba nung nag-focus ako ng husto dito sa Princess Maui natin, nung na-take down yung ating Maui Spencer, yung kauna-unahang channel natin. So hindi ko masyadong naiintindi yung TikTok, pero ang bilis po magparami ng views diyan ng video. Ang daing tao sa TikTok, ang daing nagbababad. And kaya siguro tina-target na sa TikTok humanap ng mga influencers. Well, ano ko lang to ha, opinion ko lang to or analysis ko lang. Kasi madaling bulahin ang mga bata, right? Madaling engganyohin, madaling yayain, and eventually magiging butante rin naman ng mga yan. So, si Jamagno sumikat sa TikTok, pero iba na ngayon iba na ang likaw ng bituka. Pero isa sa mga influencer si Jamagno na mukhang sobrang pro ngayon, pro admin or pro Marcos, pro Romualdez, 'di ba? So ito yung sabi ni Miss MJ, loyal to sa mga Duterte. Maalam na rin sila sa politika at ekonomiya, yung mga TikTokers na puro pampabeauty lang usually ang content, pagpapasexy, pagpapakamacho, nagmamacho dancing doon, nagtutwerk-twerk, nagpaalog ng puwit, nagpapakita ng dibdib. Ngayon naman politics and economy ang pinag-uusapan. Nag-mature na kaagad ang mga TikTokers. Ay, mukhang wala pang ang 20 anyos ang mga yon. More importantly, very supportive sila sa gobyerno at kay Madam. Sino yung Madam na tinutukoy? Dahil napaka-supportive daw nitong mga TikTokers na to. Aliw, sabi ni Ate MJ. Check out the following hashtags on TikTok. Ito daw yung mga hashtags. Kasi kapag ka naka-hashtag mga ate at kuya, halimbawa nag-search ang isang individual sa TikTok or sa Facebook or sa YouTube, kung ano yung naka-hashtag sa mga post ng mga TikTokers at may nag-search, yun yung lumalabas. Kasi kumbaga nagmamatch yung tinatype ng mga, may magsa-search sila ng video sa TikTok. Nagmamatch yung mga hashtags ng mga content ng mga influencers, mag-a-appear yung kanilang content sa mga nagsisearch. Halimbawa, gusto ko mag-search ng hip-hop song, ganon, no? Kung alin yung mga may hashtag na hip-hop, ganyan, o kaya naman R&B, or kung ano man yung mga rock, mga ganon, mga pop song, mga modern song, ganyan, and dances, lalabas. Kasi yun ang hinahanap ko eh. Gusto ko magpatugtog ngayon ng hip-hop, ganon. Gusto ko magpatugtog ngayon ng R&B. Kung ano yung naka-hashtag, yun ang lalabas. So, ito daw yung mga hashtag. Bagong Pilipinas. Wow! Bagong Pilipinas! Bagong mukha! Nye, 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 nye. 2023 Pilipinas. Yes. Sino nakaupo ngayon 2023, di ba? FL Lam? Ano yung FL Lam? Paki-comment niya sa comment section. Kasi yung Lam parang pangalan yun eh. Tapos yung FL parang katayuan sa lipunan. Thank you Ate Maria Ibarola. Tapos may hashtag pa na First Lady. Si Madam Imelda ba yung First Lady na yan? Sino yung First Lady? Alam niyo may isang First Lady na hindi ko naramdaman ang pagsikat. Ate Angel Bell 25, thank you.
May isang first lady na hindi ko naramdaman na tumunog ang pangalan, na parang pumapantay na sa power ng presidente. Actually, dalawa sila na first lady. Pero pareho silang first lady ng isang presidente. Comment nyo nga sa comment section. Mamaya ko na lang reveal. Pero hindi ko talaga naramdaman yung ano nila, yung pagsikat nila. Tahimik lang sila, behind the scene lang. Hindi katulad ngayon. Umaarangkadang Pilipinas. Umaarangkada baga ang Pilipinas, mga ate at kuya. Nagbo-boom baga ang economy. Well, makinig tayo sa mga TikTokers. Ito yung mga pictures nila. Okay, open natin yung isang photo. Screenshot ito ng mga TikTokers, mga ate at kuya. Zoom ko nga. Parang akla ito kasi walang dibdib. Charot. Akla siguro yan, ha? The new Agrarian Emancipation Act was signed. May mga batas na pinag-uusapan. This waived the debt from the farmers, which allowed them to finally receive their land and officially their own land. Agrarian, ayan yung mga hashtag, mga ate at kuya. Umarangkadang Pilipinas, bagong Pilipinas, nye, kuno yan. Bagong Pilipinas 2023. Eto, isang pang TikToker. President Kuting, nasanay lang. Sorry naman, PBBM, I love you. President Marcos warned, nag-warning. Umarangka na Pilipinas, iba na ang Pilipinas, fight for truth, no to rice hoarders, no to price manipulation, isama mo na rin. Pare-pareho yung hashtags. Iisa ang kumpas, parang joke box. Iisa ang naguhulog ng coin, sabay-sabay na kumakanta. Ito rin, magandang babae. Ganyan ang mga TikTokers, medyo malaman. Agriculture dominates Philippine economy, ganun, bla 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 bla. May mga employment, kuno-kuno, 3 million person. Pareho ang hashtag, mga ate at kuya. Ito rin. 5 facts about Luis Araneta Marcos, the First Lady of the... Wow, may pa trivia. Ano ang mga hashtag niya? Ayan, Bagong Pilipinas, FLM, Bagong Pilipinas, First Lady for your... Ano yung FYP? For your... Whatever. For your formation. For your formation. Ito pa rin. Know more about our First Lady in the Philippines. Dapat First Lady of the Philippines, Inday. Know more about our First Lady, pwede rin in the Philippines. Okay. Umaarangkadang Pilipinas, FLM, First Lady, trivia. What's in it for them? Bakit pinopromote nila? Itong mga kababatang to, sa tingin nyo may knowledge na to about politics? Sa tingin nyo ba meron na tong meron ba silang proper assessment? May proper judgment na ba sila of character ng mga taong pinopromote nila? Makabagong Pilipinas, umaarangkad. Pare-pareho ang hashtag. Bagong Pilipinas, First Lady, SONA, Unity. Hindi mo ginawang Unity. Tinanggal nyo pa si BP Sara. Yan, mga TikToker, dumarami. Eto, may lalaki rin. Trivia on our First Lady. Pare-parehong hashtag. May picture pa. Ni bakit picture ng pagkadalaga naman kasi, utoy? Bakit picture ng pagkadalaga? Hindi mo gamitin yung picture na walang edit. Bawal ba? Kababata naman ang mga to. Anong alam ng mga to? Meron pa dito sumasayaw-sayaw. Ang mga TikTokers, mahilig sila magsayaw-sayaw, no? Same hashtags, di ba? May FL, may First Lady, may Bagong Pilipinas, ayan din. Mga bagets-bagets, grabe naman. Kung ano man ang ginagawa niya. Baka ito yung tumatawa ng... Ay, hindi kaya siya yun? Hindi naman. Kamukha niya yung yung kapag ka nagpakulay ka, gaganon siya. Magpakulay po kayo. Pag nagpakulay ka, ganon ang uso sa TikTok ngayon. Pag may nagpakulay, dito sa channel natin, walang ganon. Kanya-kanyang diskarte ng pera, di ba, mga influencers. Ito rin, bagets-bagets.
Mahilig sa contact lens, nagre-rejuve, nagli-lip tint, nagpapakulay ng... Iisa na ang mukha ng mga influencers ngayon. Iisa na ang mukha ng mga CEO, di ba? Ng mga TikTokers, pare-pareho na. Okay, ayoko magkulay ng hair. Umarangkadang Pilipinas, bago Pilipinas, wala na yung hashtag ng First Lady. Ito rin, ganun din, umarangkada, bago Pilipinas, 6 million followers. Wow, sana all. Pero siguro nagre-repost ng video ng isang 6 million ang followers. Salamat po, Lodjet Flips. Yan. Bagong influencer ito na, maliit na to, nasa baba. Philippine inflation downtrend na, pababa na daw ang pagtaas ng presyo ng bilihin. So nagiging mura na daw ang bilihin. Mura na ba talaga? Parang mahal pa naman ang bigas. Ang patatas ang mahal, 300 per kilo. Ang itlog ngayon 9 pesos, dati 5 lang yun. Ano pinagsasabi nito? Anyway, may mga pinapakita naman silang post. Ano daw ang mga dahilan kung bakit bumababa na ang presyo ng mga bilihin o umaarangkada na daw ang Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pare-pareho mga at kuya. Hi everyone! Ito! Ngayon, papasok na ako sa school. Pero, syempre, mag-aayos muna ako ng aking hair kasi kailangan sa amin na as a tourism student. Parang pagkarinig ko, tourism. Tamang ang bagets-bagets, tapos magsasalita about inflation. Pakinggan nyo kung paano niya ipopronounce ang inflation, mga. Inflation, pagtaas at pagbaba, yan, di ba? Usually pagtaas ng presyo ng mga bilihin and services sa Pilipinas. Ng isang bansa, ng isang ekonomiya. Sige. Is presentable ka tignan and bawal yung mga buhagag yung hair. Kailangan nakaipit talaga kami. And meron din ako sa inyong i-share na talaga namang good news about the inflation in our country or the Philippines. So, ayan, meron ako mga information. Narinig nyo kung paano niyang i-pronounce yung inflation? Inflation is galing sa root word na inflate, lumulobong presyo. Okay? Inflation daw. Pakinggan nyo, ulitin pa niya yan. Bigay or sasabihin sa inyo. So, let's start this. So, makikita natin dito sa chart yung average inflation. Inflation. Naging inflation pa yan, mga ate at kuya. Ganyan ang pagbablog ng mga TikTokers ngayon. Inflation. Yun ngang Ensaymada vlogger, inflammation ang kanyang inflammation naman yung isang Ensaymada vlogger. So, hindi sapat ang serbisyo ng mga Ensaymada vloggers, kaya TikTokers naman ang tina-target, or marami lang talagang budget kung sino man ang nagbabayad sa mga to. May isa pang video, mga ate at kuya. Patuloy na pagbaba ng inflation dito sa Pilipinas, may maganda nga bang may dudulot sa atin ito? Tara, pag-usapan natin ito. Pero wait, ano nga daw ba yung inflation? So, ang inflation... Hindi ako makikinig sa isang yan. Para ako turuan ng mas bata pa sa akin. Well, walang masama kung mas knowledgeable. Pero sa paghihitsura ng mga influencers na ito, sa tingin nyo may credibility ang mga to? May kakayahan na mag-influence? At bakit na, ito, ano naman itong ginagawa ng isa? Agriculture, kuning-kuning, hindi ko makita, ang liit kasi mga ate at kuya. Agriculture, right? Dali, tingnan ko kaya ko papalakin yung video niya. Hindi na talaga eh. Pero nagsasayaw-sayaw lang to mga ate at kuya. Teka. Hold on. Play natin. Baka makapiright ako! Makapirate lang ako. Ako na lang ang nag-audio. So, influencer na may mga sinasabi about ano yan, hindi ko makita eh. Basta about agriculture yung binanggit niya kanina dito. Diyos ko po, ginoo ko. So, bakit nagba-vlog itong mga influencers, mga ate at kuya, patungkol sa politics at bakit may pinopromote silang tao? Actually, hindi si Kuting ang pinopromote nila, di ba? Iba ang pinopromote nila, iba yung nasa hashtags. Wala ko nakitang hashtag doon na PBBM. Ngayon, totoo kaya yung may, hindi ko lang naisama dito yung isang video, may isa kasing influencer na umamin na binabayaran sila ng 8,000 pesos. Hindi ko sure kung per content ito or per week or per month. Pero 8,000 is 8,000.
Malaking bagay yan, lalo sa mga bagets na ito. Ngayong mahal ang bilihin, pandagdag baon sa school. Di ba malay natin, hindi ilang isahang bigay yun. O, pero malaking bagay ang 8,000. Pero ang sabi ng isa sa mga TikTokers, na hindi ko sure kung nandito sa mga, pero lalaki ang nagsabi, 7K lang daw yung natanggap niya kasi binawasan daw nung kumausap sa kanila. Ay, Diyos ko po. May commission pa yung kumausap. Baka mamaya ang inilaang budget ng kung sino man para sa, 'di ba, pag-hire ng mga influencers ay million pala, tapos 10K per head, tapos 8K ang binigay, binawasan pa ng 1. Diyos ko. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Paki-comment niyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.